Ito na lang po ang intindihin natin mga bossing, no? Yung paliwanag ng Vice Presidente patungkol ho mga kababayan doon sa doon sa bank account ho nila. Eh kapag tinapos natin 'yun, baka hanggang isang oras 'yun lang ang topic natin. Okay na 'yun, no? A, B, C, D. Dapat marami kang backup. O, ilalagay ka ng magnificent God do sa oras na kung ano. Sige, okay na. Sige, let's go. Dito na ho tayo. Doon sa pagpapaliwanag ng Vice Presidente, mga boss, Chief Amo, sir, patungkol ho doon sa sa bank account. Oh. Isa ko pinuntahan. Yan. Isa-isa daw pong pinuntahan ang alin. Ano bang English yan? Hindi ko din alam. No, Sir Willie. Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Isa-isa daw niyang pinuntahan yung mga bangko at isa-isa na niya daw tinanong yung lahat ng mga nakapangalan sa kanyang accounts. Okay? Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko. Hindi. Ay, sandali. Oy, shoot. Merong mga account doon na hindi alam ng bangko. Dali. Pwede ba yun? Ano yung kusa na lang napunta sa system nila, Kuya Lokis o Henry Alinar Lospe o Mark, palitan mo na nga yan sa pwesto. Ang Vice Presidente. Di ba? Ang gusto sabihin dito ng Vice Presidente, merong mga accounts doon sa bangko nila na hindi alam ng bangko. Magulo, Madam BP malabo ata yun. Ulitin ko lang ho ulit, no? Kala ko doon lang tayo sa doon sa unang pinlay natin mahirapan eh. Mukhang dito. Ulitin ko lang po, Ma'am Elena Garcia, shout out po sa inyo. Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. Hindi alam ng bangko pero hindi niya din alam pero nasa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. Hindi, sanali lang ko. Kasi ang gusto ang gusto ko kasing ilusot ng ating Vice Presidente dito, mga kababayan, yung bank accounts nila. Malabo, mahihirapan po silang ilusot, mga bossing. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Ellen Tordesillas, yung mamamahayag, yung sumusulat sa dyaryo. Yung kaibigan niya, ang sinabi niya, ay naghulog ng pera worth 500 pesos nung kasagsagan at kainitan po nung patungkol diyan sa mga bank accounts na yan na dating Pangulong Duterte at ni Sara Duterte na joint account daw po. Ibig sabihin, pumasok, tinanggap, merong bank account. Yun pong account na yun, mga kababayan, ay si mismong dating Senador Trillanes ang nagbunyag sa ating lahat. No? Kaya yung mga tao, kagaya ng mga kaibigan ni Tordesillas, naghulog ng pera, 500 piso, tinanggap. Kapag ka po, ganon mga bossing, pag hindi existing yung bank account na ibinigay mo, tapos naghulog ka ng pera, hindi tatanggapin. Sasabihin sa iyo ng teller, ma'am, hindi po existing. O sir, hindi po existing itong Or baka may mali po doon sa pangalan or doon sa bank account number. Kaya po ayaw pumasok. Kasi hindi ho talaga papasok yan eh. Kapag kamali. Kaya lang, yung kanya o yung doon sa sinabi ni Antonio Trillanes na dating senador, pumasok ho mga bossing. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap mailusot ito. No? Lalo na ang sinasabi po ng dating senador, mga kababayan, is meron daw pong pumapasok na 2 bilyon buwan-buwan galing daw po doon sa Sami-Uy, di umano. O, doon daw po. Ngayon, ang hinihiling lang, permahan yung waiver para magkaalaman. Malaman kung ano talaga at kung meron ba talagang pumapasok na 2 bilyones kada buwan galing doon sa Sami-Uy. Hindi naman ho nila ginawa. At yun ang talagang iniiwasan nila.
At alam naman po natin, mga boss chief amo, sir, na ang dating Pangulong Duterte, simula pa lang, nung pagkakaupo niya, takot at ayaw niya na mapabuksan yan. Kung nakita nyo yung sa Kongreso, di ba, yung sa Kongreso, ano po, mga kababayan, sabi, nung unang part nung hearing nila sa Congress, willing si dating Pangulong Duterte na pirmahan yung waiver para makita. Bago matapos yung hearing, pinaalala ni JJ Suarez, dating Pangulo, nabanggit niyo po kanina, okay, willing kayo na buksan yung bank accounts. Pwede na po ba natin gawin? Biglang meron na siyang tawag doon? Biglang meron na siyang gustong kapalit. Ano po ang kapalit? Pag binuksan ko, sampalin ko po si Trillanes sa harap ng mamamayang Pilipino. Okay lang daw si Trillanes, tinitingnan lang siyang ganun. O di ho ba? Tinitingnan lang siyang ganun. Babatuhin pa nga ho ng mikropono, mga kababayan. Ako, naniniwala ho ako. No? Pipilitin nilang ilusot ito. Pipilitin nila na, kumbaga, ang nakikita ko ho dyan, hanggang ano na yan hanggang hukay, ibabaon na po nila yan na hindi mabuksan yung mga bank accounts na yan. Dati, umistyle sila Panelo. Ang ipinakita lang, Sniper at Batman, shoutout sa inyo. Ang ipinakita lang kung magkano lang yung laman. Pero, yung statement, kung ano po yung mga naging transaksyon sa loob, hindi nila ipinapakita. Baka yun yung kinatatakutan nila. Dahil lilitaw, kasi pwede po ang mangyari, mga bossing. Kung ito yung laman, ito yung nakasulat, no? Tapos yan lang ang ipapakita mo, hindi mo alam kung saan nanggaling. Pwedeng ang mangyari kasi, pumasok yung 2 billion, no? Kahapon, galing doon sa Sami-Uy, di umano, tapos, inilipat nila yung 2 billion sa ibang mga bank accounts nila, mga kababayan. Kaya, syempre, kapag ipinakita mo na lang kung magkano na lang ang laman, pwedeng, eto, tingnan nyo, 1 million nga lang ang laman nun. Pero hindi natin nakita kung ano yan nangyari at galawan doon at mga transaksyon doon sa loob ng bangko na yun. Di ba, sabi ni Ma'am Elena Garcia, ready na nga magpasampal kay Duterte, mag-sign lang doon sa waiver. Pero wala Natakot po no? At ito po, nakikita ko din, mga kababayan, malaki ang tsansa na baka yung bank accounts ng dating Pangulo at ni Sara Duterte ay baka po mapabuksan yan pagka umabot yung impeachment, mga bossing, sa Senado. Di ba?